Ah, Magandang gabi sa inyo. Ngayon ay ibabahagi ko yung isang panayam tungkol sa pagbasa ng tula. Napakiusapan akong talakayin yung mga tungkol sa bagong sensibilidad. Sisikapin kong talakayin ito sa pamamagitan ng pag-iisa-isa ng mga elementong nagbibigay ng katangiang ito ng pagiging bago o pagiging tula ng mga napiling piyesa ng mga kabataan at hindi masyadong batang makata. Kasi naniniwala ako na naiintindihan yung pagkatula ng tula sa pamamagitan ng mga halimbawang pagbasa at pagpapakita ng mga konkretong patunay sa pamamagitan ng tekstong napili. So ngayon ay sisimulan natin kung paano ba bumasa at umunawa ng tula o paano pa kilalanin ang tula. Sa simula siguro, napaka-basic. Ang tula bilang anyo ng sining ay nagkakaroon ng kahulugan sa pamamagitan ng paghahambing sa ibang anyo ng literatura na kasama sa kategorya ng kasama sa kategoryang pinag-aaralan natin at itinuturo din at binabasa sa sariling kasiyahan. Ang tula bilang anyo ng sining ay siyempre ito ay gumagamit ng salita. Pero ito ay kaiba sa prosa at sa drama. No? Basically, ito yung paano matutukoy ang pagkatula ng isang teksto. No? Kaiba ito sa prosa kasi ang prosa ay basically tuluyan at kadalasan ay informative o descriptive ang tawag dito, pangunahing katangian ng prose o ng tuluyan. Kaiba rin ito sa drama kasi yung drama naman ay dapat na bigyan ng interpretasyon sa tanghalan basically. So yung text ay nagkakaroon ng presentasyon sa aktual na espasyo, entablado at may mga aktor, parang kolaborasyon ito ng iba't ibang alagad na sining, direktor, aktor, designer, at ito ay kailangang panoorin. Meron ding teksto, tulad ng tula, pero ito ay higit na pinapanood. Given din itong tula bilang nililikha ng isang alagad na sining na tinatawag na makata o iniisip dyan na makata siya. At yung kanyang ginawa ay sinusulat, pwede rin namang itanghal kung ito ay oral ang lipunan o kulturang kinairalan ng teksto o na nagpo-produce ng teksto. Pero sa atin ngayon, ang tinutukoy natin ay yung naka-print na o nakasulat. At sa mga libro, although hindi natin dinidiscount yung iba pang pag-iiral nito, tulad ng audiovisual na ngayon at sa social media nakikita natin. Pero dito sa ating concern ngayon, ito ay higit na sa tekstong na naka-print na maaring hard copy o nasa ibang electronic form. Basically, ang tula din ay special na gamit ng wika. Ito yung
ikatlong numero dito. No? Pag sinabing espesyal, parang hindi siya yung pang-araw-araw na alam nating paggamit ng wika. Ano? Kasi yung pang-araw-araw, sabihin natin, pwedeng command, kumain na tayo, o pwedeng informative, kulay-pula ang libro, o kaya may aso dyan, may ahas dun sa pilapil. Ito ay diskursong communicative. No? Although hindi rin natin sinasabing hindi communicative ang tula, pero ang purpose ng tula ay higit na damdamin, aesthetic, at pag-unawa doon sa teksto bilang tula mismo. Sa madaling sabi, kung analogy nito ay kilos ng katawan, ang tula ay parang nakakatulad ng sayaw, parang nangaagaw siya ng atensyon natin bilang salita. Ano? Hiwalay na siya doon sa o higit nakakataas siya sa pagiging informatibo lamang o pagiging discursive. No? So siya ay tinuturing ng sining. So basically, ito yung mga kategoryang magagamit natin para makilala ng isang grupo ng mga salita ay pwedeng maituring na tula. Siyempre maraming elemento ang tula, ano? Pero hindi ito yung karaniwang kategoryang ginagamit natin o hindi ko gagamitin yung karaniwang individual na pagtawagan. Halimbawa, may berso, tugmat sukat, o wala, o kundi ito pa yung mas yung dating ng teksto dun sa mambabasa. No? Kasi bilang mga guru din at bilang mga sumusubok sumulat o talaga nagsusulat ng tula, ito yung basically alam na natin yung batayang elemento ng tula. No? Ito yung, hindi na natin yun pagtutuunan ng pansin, kundi diretso na tayo doon sa mas dating ng tula sa mambabasa at sa guro. Ano. Meron akong napiling 6 na kategorya. No? Ang mga pili, ibig sabihin may pwede pang mas marami, pero sa ating limitadong oras at pagpili ng paksa, ito yun. Ano? May 6, ano, bighani o ganda, matulaing pamamaraan, laro sa salita, maramihang kahulugan ng tula, may bagong sensibilidad, at kailangan may gumagamit ng imahinasyon sa pagbasa, o simula muna sa pagsulat and then sa pagbasa nito. So ito yung mga 6 na portal na sisimulan magagamit nating pag-unawa o mapanghahawakan natin para masabing tula yung ating binabasa o pinag-uusapan. So unahin natin yung bighani. Bighani bilang kategorya ay two-way naman ito. Kailangan may kabigha-bighaning bagay at merong nabibighani. So meron ditong, ito na siguro yung teksto at saka yung mambabasa. Yung tula mismo at saka yung kamalayan o tao, individual, subject, aktor na tumitingin dito sa teksto. So, siyempre, kailangan mo ng maraming pumapasok na factor para maakit yung isang mambabasa dun sa teksto. Siyempre, kailangan niya munang basahin at merong panimulang judgment para sabi niya na naakit siya dito sa teksto. No? In other words, ito ay merong attraction para may promise na siya ay mag-enjoy o masisiyahan dito sa pagbasa. Unang pagbasa, merong gusto kaya tayo ito. And then, bibigyan na ng mas atensyon, mas pagtutuunan ng pansin para mas maintindihan, mas maramdaman
yung tekstong nasa kanyang harap. No? So, bakit nga naman maghihirap o magbibigay ng mag-spend ng effort tapos ay mapapangitan ka naman doon sa babasahin mo. No? So, merong investment dito para ikaw ay mabighani ng teksto. In other words, merong kang paghusga na maganda yung babasahin mo at tinuturing mo yun bilang isang tula. At dahil nga ito ay sining, tinuturing mo siyang sining, kaya hindi naman lahat ng sining ay kagandahan lamang o tawag dito, beautiful feeling lang. Meron din iba't ibang emosyon na maghuhulog dito na bilang kabig-bighani. No? Iba rin naman to, komplikado naman itong konsepto ng kagandahan. So, merong personal, merong level na personal, may level na communal, na ito ay may tuturing ng iba na kabig-bighani, maaaring sa'yo hindi, pero merong mga partido na magtuturing na iba, maaaring subjective, pero merong mga basis para may turing na kabig-bighani yung isang tula o maganda. At merong akong napiling tula dito, isa siyang Bicolano, si Alan Popa, pero nagsusulat siya sa Filipino o sa Tagalog, pinag-aralan niya ito. At although ito isa sa mga pinakauna niyang piyesa, sa tingin ko ito ay bahagi ng kanyang breakout level. Ano? Kumbaga dito parang pinapakilala niya sa mundo na na-discover ko na yung sarili ko bilang isang manunulat, isang makata, at matapos ang paghihirap ng pagbasa at pagsusuri at pag-absorb ng lahat ng may kinalaman sa pagsulat ng magandang tula ay eto na, no? Kasama ito doon sa kanyang koleksyon ng Hunos. Series ito ng mga bahagi ito ng serye ng mga paputok. No? Siyempre, ito naman ay hindi lamang basta paputok. Ito ay pangunahin ay personifikasyon at tinatawag ito sa panulaan na apostrophe na parang may nagsasalita sa loob ng teksto at imaginatively meron siyang kinakausap sa labas nung tawag doon ay persona. May kinakausap itong tauhan o persona na nasa labas ng teksto at tayong mga mambabasa ay parang mga chismosong nakikinig sa kanilang usapan at yun yung sityo ng pagkatula. Yung mismong pagbasa at imahinatibong pakikinig dun sa, although hindi sumasagot yung kausap, sa meron namang diskursong nabubuo sa pamamagitan ng mismong teksto ng tula. No? Ito, Kwitis, ay nagsasalita yung isang Kwitis at ang kanyang merong komentaryo dito yung mga nagtuturing na ito ay isang karaniwan lamang na tula. No? Sabi ni Ginong Almario nung ito ay basahin, parang karaniwan naman ito kasi parang kakahawig ito ng bugtong na pag binuhay, mamamatay, kapag pinatay, mabubuhay. Ano? Yung paradox ng kandila. Ano? Pero ito naman ay mas masining kaysa naman dun sa bugtong na 2 linya lamang, although yung paksa ay pareho, paano siguro gugugulin ang buhay. Ito yung pinapaksa, di ba? Meron namang maaring pareho ng sinasabi, pero iba yung pagkakasabi nitong Kwitis. Kasi itong Kwitis ay parang nagdadrama ba? No? Parang nag-emote.
na kung paano niya ba gugugulin, paano ba magkaroon ng makabuluhang buhay. Tinatanong niya na kung masisindihan ako, puputok ako at sandali, mga 5 mahaba siguro yung 10 segundo. Kung nakita natin yung mga bloom sa tawag dito, sa mga paputok pag bagong taon, hindi lang siguro tumatagal lang 10 segundo, mga 1 segundo nga lang, ano. So nag-e-emote o nagdadrama itong quiz na ito na gusto na niyang gugulin yung buhay niya, pero pag ginugol niya yung buhay niya, mamamatay siya. So ito yung ironic doon. Maaring sa madaling sabi, yung pagkakwitis niya ay magaganap lamang kapag siya ay sinindihan. Pag siya ay sinindihan, mawawala na siya ang kanyang pag-iral. At itong tulad to ay may bighani sa tingin ko, no? Dahil nakapwesto siya sa isang diskursong, sabihin na natin, reliyoso o espiritual, katoliko sa partikular, na ang filosofiya ay meron ka lamang isang buhay, may isang pagkakataon ka lamang na para ma-judge o mahusgahan o mahatulan kung kung mahusay mo bang natugunan ang buhay na bilang tao, no? So sa loob, hahaba ang buhay mo o magtatahimik ka lang ba, o hindi mo susuungin ang hamon ng panganib ng buhay, mga hirap, hindi ka ba makikipag-ugnayan sa ibang tao? Ang buhay mo ba ay medyo common na, no? Sarili mo lamang, o gugugulin mo sa sandaling magbibigay ka ng liwanag sa sandali, kahit sandali lamang sa gitna ng dilim. So tingin ko, yun yung kabigha-bighani dito. Parang napakasimple, pero napakamasalimuot no dating, no? Kung gagamitin yung isang termino ng isa sa mga kritikong mahal natin, si Dr. Lumbera, yung dating nitong tula ay merong bighaning nagaganap, no? So ito, no? Quitis sa palagay ko ay isang halimbawa na may bighaning tula. Isa pang halimbawa ay bawat kategorya meron akong 2 napili, no, na ito hindi Filipino pero translate into Filipino, at isang ang tula naman na hindi kailangang napakahaba para magkaroon ng epektong poetiko, no? Ilan nga sa mga maiikling tula tulad ng pantun, haiku, talaga ay napaka-intense, napaka-condense, at sa loob ng ilang sandali, ilang linya, ilang salita ay nakakapagbuo na siya ng bighani. Ito ay basahin natin, mabilis lang naman ito, maikli. Paru-paro ni Ryonosuke Akutagawa ng isang Hapon. Kumampay ang paru-paro sa simoy na amoy lablab. Biglang nadama niya sa kanyang tuyot na labi ang hipo ng mga pakpak ng paru-paro. Lumipas man ang mga taon, ang gabok malumapag sa kanyang labi mananatiling kumikinaw. So isang moment ng isang, sabihin na nating lalaki na nagkataon na nasayaran na pakpak ng paru-paro. Maaring wala na yung tawag doon, yung kulay nung pakpak, yung gabok ang tawag, mas yun powder nung pakpak ng paru-paro. Yung moment na yon, maaring wala na yung naiwang sign ng pagkasagi ng magandang bagay sa labi nung persona. Pero paano nangyaring nanatili pa rin yun samantalang maaring nabura na ito? Well,
dahil merong poetic method, nandun yun dahil sa memory, no? Nandito dahil sa gunita. No? So nanatili yung isang moment ng kagandahan para magpatuloy. No? So sa palagay ko, yung mga ganitong pag-iisip ay kasama sa pagiging pagkakaroon ng bighani ng teksto na napapaisip ka na sa mga ganitong, siyempre, sa filosofiya ng Hapon, yung una natin tinalakay, yung Quitis, ay filosofiyang Katoliko. Ito naman ay may pagka-Buddhist, o pagka-Oriental na philosophy na ang lahat ng bagay ay walang pagiging permanente, pero na-overcome ito sa pamamagitan ng human agency o kakayahan ng tao na matandaan ang isang gasigundong pangyayari para hindi na mabura ito sa kanyang buong buhay. Nandoon yung alaala ng kagandahan, maaring sandali lang, hindi permanente yung kagandahang naranasan na saksihan, pero na naka-embed sa kanyang memory. No? So, itong mga ganitong tula ay may bighani sa tingin ko dahil sa pagkakataon na yun na mapag-isipan yung dami, di ba? Mga kaiklian ng buhay, kagandahan ay sa panandalian lamang, walang masyadong kadaldalan yung mismong pagka-intense nung pagkahuli nung moment na yun. Doon sa palagay ko naninirahan yung pagkatula, yung pagkabighani sa tula. So, yun, kapag naghahanap tayo ng teksto, maaaring ito yung magamit natin. Ano ba yung konsepto na kabigha-bighan? Lipat tayo sa pamamaraang matulain. Ito ay medyo technical. Ay pa rin, hindi kaiba ito sa prosa na informative, discursive, detalyeng functional. Samantalang ito ay katulad ng bighani o kagandahan ay pag-iisipin ka. So, pero napag-iisip ka sa pamamagitan ng pamamaraang matulain. Edi siguro nang tawagin matalinghaga. So, meron akong dalawang halimbawa dito. Ito ay poso, na tula ni Misandel Argüelles na nasa kanyang isang libro ng title nun. Parang pang meditation ito nung karanasan niya nung bata sa isang medyo may hindi naman manipis, kundi naman makapal, sakto lang na koleksyon. Poso, basahin natin. Tuwing tag-araw, mas madalas mamatay ang poso, ay hirap nitong mabuhay. Hindi sumasapat ang isang tabong tubig upang muling mapanumbalik ang daloy. Kung gaano kalalim ang pinagmumulan ng bukal, ganoon din kalalim ang uhaw. Yun. So parang matulaing pamamarayan in the sense na ito yung basic naman na technique ng paano naging matulaing isang bagay. Parang analogy, metaphor, mayroong pinag-uusapang isang bagay na parang yon ang paksa, pero meron pang mas karugtong o parallel na topic. So yung poso, maaaring simbolo lamang ito ng isang insight ng isang, sipin natin na ito isang bata lamang, teenager, na bagong tao, na napansin niya dito sa poso ang isang napaka lalim, at least sa age niya, na teenager, ay merong
siyang nadiskubre tungkol sa uhaw. Ano? Siyempre, ito ay hindi lamang naman uhaw sa tubig at pamamaraan kung paano ito tawag dito, masalok mula sa napakalalim na water table, ano? Siguro kung ilang kumbaga bago niya masalok yung bukal ng tubig, kailangan siyang mag-invest ng napakaraming, siguro isang batyang tubig kailangan niyang ibuhos doon sa poso bago makuha. So merong sigurong tingin ko may karanasan yung nagsasalita dito tungkol sa bagay na nakakatulad ng poso na kailangan mo mag-invest bago mo makuha, no? Pwede sigurong nanliligaw siya at hindi niya ito lamang yung mga posibilidad ng sitwasyon na nakita niya sa poso, no? Maaaring relasyon o pag-aaral na kailangan mong So, ang tula na merong matulaing pamaraan ay merong koneksyon sa kinalalagyan ng mambabasa. So, yun. No? At yun mismong matulain na sitwasyon, poso, sariling buhay ko, kailangan buhusan ng tubig, yung napakalalim na tubo, at kailangan na rin itong gawin sa iba pang bahagi ng buhay, ay isang matulaing kabatiran. So, yun. Pangalawa kong napiling example dito sa matulaing pamamaraan ay hindi na masyadong bata. Ibig sabihin, medyo early part nung nakaraang century. Pero sa panahon na yon, ito kasing 1974 na period ay merong tension doon sa mga makalumang estilo, yung mga tugmat-sukat and bombastic yung pamamaraan. So, merong sa period na yon, merong iniisip ng mga Makata, ayaw na nila nung lumang style eh. Yung Lope Casantos na madrama yung language, madrama yung sitwasyon, masyadong sentimental. Ito yung modern na natutuhan naman sa mga modernist din na writer na English, halimbawa si sino nga ba ito? Mahilig siya sa Chinese poetry at dito nagkasundo sila ni T.S. Eliot na hindi kailangang sabihin yung paksa. Meron ka lang mga simbolong ibabagsak and then yung reader na ang bahalang magkabit-kabit kung ano ibig sabihin nito. Kung ano yung may binubuo, may parang painting na binubuo. Ayun, naalala ko na. Images, no? Images yung pala nakalista sa images poetry, sabihin merong sandali, no? Kasi itong tula na ito ay usahin natin sandali, ano, para mas makakabit tayo doon sa pinag-uusapan, no? Mirador Hill, 1974. Oras ng paghuhunos ng balakbak na pangingitlugan ng alitaptap. Pabugso-bugso ang hanging yaot dito sa panimdim. Ang imahen sa ibabay, pakiwal-kiwal, pilit sinusundan ang dupikal. Yaong dagat ay kwento ng hamog sa dulo ng hagdang inaantok. Unti-unti nagiging ako ang burol at anino. So yun, ano? Hindi natin alam o hindi sinasabi ng diretso ang tula kung ano ba yung damdamin, di ba? Sa mga medyo lumang tula, sinasabing malungkot, masaya, naiinis. Pero ito, dahil merong bagong matulaing pamaraan din develop yung mga writers ng panahon na ito. Parang hindi mo dapat sabihin kung ano yung nararamdaman mo. At although matitrace mo
somehow dahil sa parang painting nga, no, kung ito ay eksena, malalaman mo naman na mayroong mga gustong sabihin dito, no. Halimbawa, oras ng paghuhunos ng balakbak balat ng puno, maaaring ito ay simula ng summer, no, at yung alitap-tap ay sabihin medyo takip siling ito panahon na itong oras na ito, no. Tapos may pabugso-bugso ang hanging yaot dito sa Panimbin. Merong tawag dito pagpihit, no, sa lugar, ano. Mula doon sa external na puno, alitap-tap, biglang may panimdim, no? Biglang lumipat sa internal. So merong, kung babasahin mo ito at kailangan yung may flag mo yun eh. Parang naiba eh, no? Yung daloy, no? Ang imahen sa ibabay, pakiwal-kiwal, pilit sinusundan ang dupikal. One word lang ito, no? Pero kailangan i-unpack natin yung dupikal is parang tunog ng bell eh. So ito ay takip silim, Angelus. So merong ganong parang Katoliko tong tao na ito kasi hinihintay niya yung tunog na siguro maliit na ang tawag doon, iglesia doon sa Baguio. At yun, kaya sandali lang, mabilis lang, hindi nag-dwell. No? So bahala ka na bilang reader para ito ay parang puzzle, kailangan buuin mo. And then finally, sa dulo, sasabihin niya, dito sa dinidescribe niya yung landscape, parang siya at saka yung landscape naging isa. So, meron na namang very Buddhist feeling, you know, na parang yung loob, o yung labas, yung universe, ay katulad ng iyong saloobin o loob. So, ito yung mga technique na matulain na mayroong historical may historical context para ma-appreciate yung mga tulang ganito. Kasi kung hindi mo papansinin yun, parang ba ito, wala naman, parang walang mga kwentang linya. Pero kung merong konting alam sa literary saysayang pampanitikan, lilitaw yung kahulugan ng pagiging matulain ng isang teksto. Pangalawa na ito, ibang kategorya na susunod. Ito ay laro sa salita. Kung minsan ang tula ay nakikita yung pagkatula niya doon mismo sa vocabulary, sa diction, at special na gamit ng salita. Sa salita kasi nakikita yung kaisipan ng tula at mismo yung mga salita ay may konkretong texture para pakiramdam para yung mismong mga salita nandun nakatira yung kahulugan ng tula. Maaring malawak na kategorya ito pero paliitin lang naman natin sa mga katulad ng wit, siste, pan, no, aliterasyon. Pero alam natin sa psychology na ang mga salita ay nanggagaling sa iyong unconscious at pag may nagamit kang salita, meron yung parang may katapat sa kalooban mo. So kaya itong mga laro sa salita ay importanteng mga pegs para maunawaan kung ano ang gusto sabihin ng manunulat. Pero tignan natin kung ano nga ba nandito, no? Ito. Bata-batang manunulat si Pat Baloloy. No? Meron siyang isang collection ng mga tula na pambata na talagang nagustuhan ng mga judges kasi maaring pambata naglalaro sa mga salita. Ang kanyang main strength ay
pan o yung paglalaro sa magkakatunog na salita, merong isang tutukoy salita pero merong katunog, merong in other words, na dahil pambata, iniisip na enganyuhin ang pandinig ng isang bata. Pero at the same time, na-enjoy to doon sa level na yon. Pero yung mature reader ay nalalaman na merong nuance na hindi lamang doon sa mga salita. Merong mas mataas o sabihin mas malalim na kahulugan. Ito ang title ay Nabubulol na Kuhol, di ba? Yun mismong title ay isang mini line na poetic. Nabubulol na kuhol. Para na rin siyang, kung ano yung sinasabi niya, yung mismong salitang ginamit ay nagpapahayag ng sense na gusto niyang sabihin. Sa unang tingin, itong lang ito ay merong naaring basahin ninyo yung text na ibinahagi ko sa inyo para ito ay higit na maintindihan. Pero sa akin, yung bukod sa pagiging kuhol, pagkakuhol na pwedeng mapaglaro, meron pa itong second meaning na nasulat ito ng 2019 at yung panlipo ng kalagayan natin ay ganito na. No? Merong mga may EJK, merong oppression na mahihirap tungkol dito sa drug war. Kung ikaw ay bata, maaari hindi mo ito maisip, pero kung may mature ka na, idudugtong mo itong playful na pagsasalita, laro lamang sa salita, bilang social commentary. So, palagay ko ito yung level na naaabot ng pagkamatulain nung tulang ito ni Pat Baloloy. Series ito ng mga insekto, hayop, na merong level na mapaglaro pero at the same time may komentaryo sa lipunan. Ito naman, tula ni Nika Osorio tungkol sa albatros. No? Isang ibon na napakalaki at madalas nasa lipad lamang ng lipad. Mga linya lamang ang aking ipo-point out. Ano? Ito sa palagay ko yung heart ng poem. Ano? Paulit-ulit sa tubig, anino, imahen, at sa sandaling maitapat ang sarili sa araw, isa siya at ng anino niya. So, ito yung paradox na ito na yung kaputian ng albatros tsaka yung dark shadow niya sa tubig ay nagkakaroon, sa mata ng makata ay nagkakaroon na pagsasama o conflate yung dark at saka yung whiteness, the dark saka yung light ay napagsasama sa image ng albatros. So sa palagay ko itong paglalaro ng ganito sa salita ay napakahalaga sa kairalan ng tula. Ito maraming kahulugan yung tula. Ito kung minsan ito ay irony o parikala, may sasabihin, may sinasabi yung tula pero kabaligtaran yung gustong tukuyin. Naiisip ko dito, halimbawa sa panahon, may isang linya si T.S. Eliot, April is the cruelest month. Ironic yung first line na yon kasi April supposed to be ice, simula na ng spring, pero bakit niya sinabing cruelest month? No? Yung panahon ng spring o pagkabuhay. Kasi ang gusto niya sabihin, mahirap mabuhay, para kung nabuhay, medyo existentialist. Ano? Na ang buhay sa mundo ay hindi laro o mahihirapan ka bilang tao kapag nabuhay ka, pag nagsimula ka ng umiral sa mundo. No? O ganyan yung mga maramihang kahulugan, no? Ambiguity. No? Paradox din, meron kang mabait na, halimbawa, may komplika, masalimuot na napaksa, mabuti siya at one point pero at the same time meron din kasamaan. So itong mga paksang ito ay maramihang kahulugan. Ano? Hindi mo ma-pinpoint kung ano talaga yung
dominant na interpretasyon, pero yung mismong pagkakadoble-dobleng kahulugan, nagpapayaman sa pagiging tula nung tulang yun. No? Minsan yung understatement din, meron kang gustong sabihin na malakas pero hindi mo matindi. May gusto kang sabihin, yung manunulat may gusto sabihin matindi, kagulat-gulat, pero hindi niya yun sasabihin. Pero alam ng audience, ng reader na yung kabaligtaran, yung gusto niya sabihin. So marami ito. No? So palagay ko isa sa mga powerful na element ng isang tula ay yung pagiging maraming kahulugan. Ang mga example nito ay natalakay na kanina. No? So yung paru-paro na sandaling karanasan ng kagandahan pero halos buong buhay ng umiiral. Tapos yung poso na source ng tubig pero at the same time source din ng uhaw. Albatros na maputi na nasa itaas na maaari ding reflection ng itim ay nasa tubig. No? So ito yung mga contradictions, no? ng maramihang kahulugan. Ito yung bagong sensibilidad. Ito isa ring kapag mayroong bagong piyesa na hindi natin kategorya agad na panibagong estilo, ito yung may bagong sensibilidad na inilalatag. Ang sensibilidad ay ito yung pakiramdam, emosyon, intelligence din, senses, kung paano mo iniintindi ang iyong kapaligiran. No? Iba ang sensibilidad ng bawat kultura. No? Iba malungkot ang Filipino halimbawa o Hapon o Amerikano, merong particular style ng feeling. No? Ito yun, ano? Yun, parang paano ka ba estilo ng pagkalungkot, estilo ng pagkatuwa, estilo ng iyong ano yung katawa-tawa para sa iyo, lahat nito ay bahagi ng iyong sensibilidad bilang isang tao at bilang bahagi ng isang mas malawak na sektor, kultura lalo na. Merong tatatanging damdamin na binubuo dito. So may dalawa akong tula dito na nagpapakita ng bagong sensibilidad. Hindi masyadong bago ito. Pero yung kanyang panahon, parang kapanahon din kanina dun sa Mirador Hill, na modernist, yung style na hindi sasabihin kung ano yung pakiramdam. Ito puro description lamang, paghihintay ng unang ulan ng Mayo. Ito yung mga nangyayari bago dumating ulan, malakas ang hangin, kailangang, in other words, ito isang eksena, dinidescribe ng persona kung anong ginagawa ng mga tao sa paligid niya. Isa siyang magsasaka at nakikita niya lahat, yung lola na tinatabi yung tabako, yung nanay, buntis na nanay na nag-aabang ng unang tulo ng ulan mula sa bubong. Tapos siya mismo, alam niya na padating na yung tagak at saka yung ulan at pwede na siyang magsaka. Pero kung ano yung pakiramdam na gusto niya sabihin, muli, ito ay bahala yung reader kung paano siya magko-conclude. Depende din sa mga description, details na sinabi sa tula. So, sa tingin ko, yun ay bagong sensibilidad na sa halip na outright sabihin ang paksa ay pinag-iisip yung mambabasa. Isang example pa natin ay ito, kasama sa ating grupo, tula ito ni Niles, no? Bulwagang Agupla. No? Meron term dito na parang sa mga bagong sensibilidad na pinapahayag sa mga tula ni Niles na pero up the ante, kung yung mga modernist, early modernist ay very tawag dito, nasa actual space and time pa rin yung dinidescribe niya.
yung paksa ni Niles ay kakaiba na kasi ito ay nasa puro internal na. No? Parang tumataas tuloy ang level ng difficulty para sa mambabasa o sa mga guro kung paano ito uunawain. Pero meron namang sapat na mga clues para ito ay masabi na ang tawag dito ay bagong mythology o invented mythology na may sariling daigdig yung persona na binubuo ng Makata at merong sapat na mga detalye para ito ay masabi mo na nasa isang espesipikong imahinatibong lugar at merong pakiramdam, may sensibilidad na kailangang i-decode ng guro ng mambabasa. Ito nga yung exciting dito. Ano? Paano mo i-interpret mga ganitong panibagong tula. Meron ba akong example dito? Yes. Ano? Ito. Ang imahinasyon ng isang napakalakas na elemento. No? In fact, ito yung mga core ability ng isang Makata dapat na taglay niya. Na imahinatibo siya, na nakakaisip siya ng mga bagong actualities na hindi naiisip ng iba. Hindi actually Makata yung napili kong teksto dito na maging example. Isa siyang novelista. Pero sa tingin ko, merong sapat na kakayahan yung teksto niya para maituring na tula. Lalo na ito kasi yung mga persona ng isang andito lahat, ano? Pagtatapat ang title ng isang testimonial ng isang praying mantis na dito palagay ko ay malakas ang imahinasyon ng manunulat. Naisip niya ang isang devout Catholic na nasaan yun ng praying mantis at siya ay tumira doon sa ilalim ng altar. Tapos nagsasalita siya bilang nagbagong loob. Pero yung praying mantis niya hindi pa rin natatanggal. So, kailangan niyang, ano ba siya? Tatanungin natin, isang uri ng tao na bahagi ng simbahan. In fact, malapit sa pare, malapit sa simbahan. Pero at the same time, meron siyang awareness sa kanyang kakaibang sitwasyon na isa siyang killer, pero at the same predator na bumibiktima ng mga miyembro ng komunidad o ng paroko, pero at the same time, nagsisisi rin siya at humihingi ng unawa. So sa palagay ko ay napaka-komplikadong sitwasyon ito para mapag-isipan ang sitwasyon ng karakter at maaari ding sitwasyon sa aktual na buhay ng mga ilang deboto ba o katoliko. So ito sa palagay ko ang mga elemento nagpapalakas sa tula. Pero ito hindi mga hiwa-hiwalay, yung kagandahan, bighani, matulaying pamamaraan, laro sa salita, maramihang kahulugan, bagong sensibilidad, imahinasyon. Ito ay pagsasama-sama ng seamlessly, ng maayos, ng manunulat at tungkulin ng mambabasa na ito ay masubukang maunawaan yung pinagdaanan ng Makata o manunulat. So, yun ang aking munting pagbabahagi sa konsepto ng pagbasa ng tula. So, sana ay mapanood nyo ito at mamaya mag-usap tayo. Maraming salamat.